is just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. Wala pang kumpirmasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kung dadalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Martes, October 22. Ito ay matapos formal na ipadala ang imbitasyon ng 4 House panels at siguruhing matatangkap ito sa pamagitan ng Philippine National Police o PNP. Sumipot man o hindi ang dating Pangulo, handa ang Quadcom para sa ika-9 nilang pagdinig. More than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. We will afford him the courtesy due to a former president. Gayunman, walang katiyakan na hindi mapapatawa ng contempt ang dating presidente sakaling humarap ito sa Quadcom. The committee personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. Naniniwala naman ang isang kongresista na kung ang pag-uugali ang pag-uusapan, mas civil pa umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng isang co-chairperson kung anong mangyayari kung hindi rin manunumpa ang dating presidente sa 4 House panels. Palagay ko mas civil si former president kaysa kay Vice President. Palagay ko magte-take ng oath yan. Mas civil siya eh. Sa gitna naman ng issue ng pagsasagawa ng parallel Senate probe sa EJ case, irerekomenda ni Congressman Barbers ang pagkakaroon ng joint hearing ng 2 kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue. Ito ay upang mapabilis ang investigasyon at pagpasa ng mga panukalang batas kaugnay ng pagdinig. Pag nidala natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. Para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill, no? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Gayunman, kailangan munang aprubahan ng liderato ng Kongreso at Senado ang rekomendasyong ito. Samantala, na-turn over na ng Quadcom sa tanggapan ng Solicitor General ang mga dokumento kaugnay ng mga Chinese national na iligal na nakakuha ng Filipino citizenship para makapagmay-ari ng mga lupain at makapagtayo ng mga negosyo sa bansa. Layo nitong makagawa agad ng karampatang aksyon ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at maiwasang maibenta pa ang mga ari-ariang ito. Sangkot dito ang nasa 1,000 hektarya ng lupain sa Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng shabu sa isang warehouse. Aaralan namin mabuti kung ano yung real status of these lands now. Whether or not in the meantime, these lands have been transferred to qualified Filipino individuals or entities. Tinukoy sina A.D. Taiyang at Willie Ong ang pinakaprominenteng Chinese nationals na sangkot dito. Samantalang ang mga idinadawit na kumpanya ay ang Empire 999 Realty Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. Nilinaw naman ng Quadcom na hindi ito bahagi ng partial committee report ng 4 House panels. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.